Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into your home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos. Sa mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng Radyo Maria, na sumasin po kawid dito po sa 99.7 FM Tarlac. Bringing Christ into your home, Brother Ronnie Atlo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Mapayapang gabi po muli sa inyo mga tagapakinig na Radyo Maria. Brother Romy po ng ABG, Apostolic Angeles City. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into your home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa ating panalangin. Muli po ang paalala po ng programa po ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagpupugay sa inyo, mga minamahal na mga taga-subaybay, ng magandang gabi po sa inyong lahat. Sama po kayong sulok naroroon ng inyong mga tahanan, ng inyong lugar, po, saan mang panig kayo naroon ng mundo o ng probinsya po natin. Ito po sa bansang Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. At narito po muli ang inyong po mga abang lingkod sa Hipapawid, si Sister Marjorie, Brother Romy at Brother Ronnie po, na inyo pong muling makakasama at patuloy na nag-aanyaya po sa inyo na halina po at tayo mag-aral sa mga saloobin ng bawat isa po sa atin na sumasalamin po sa ating pang-araw-araw na buhay. At atin pong tuklasin ang mga karanasan po natin na atin pong kapupulutan ng mga munting gintong aral po na atin pong magiging baon sa ating pang-araw-araw na buhay para po sa ating paglalakbay sa daan ng kabutihan at kabanalan ng ating buhay, spiritual o material man po yan. Subalit bago po tayo tuluyan pong dumako sa ating pong mga pagpapaksa ng ating panibago pong pag-aaral, hayaan niyo pong ihatid po namin sa inyo ang pagpupugay po sa Ebanghelyo ng atin pong linggo ngayong araw na ito. Anong gabi pong ito, ng araw na ito, yung pong Ebanghelyo pong binabasa sa atin pong inang simbahan
sa pagdiriwang po ng Santa Misa na ihatid po ni Brother Romy. Sumayin niyo po lahat ng Panginoon. At sumayin niyo rin Ang pagbasa sa Banal Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 38 hanggang 48. Linisin niyo po, Panginoon, ang mga isip, ang aming labi at dila, ang aming puso at kalooban, sampo ng aming katawan, lupa at kaluluwa, upang kami maging karapat dapat makinabang sa inyong mga banal na salita, luwalhati po sa inyo, Panginoon. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Dadapat sinasabi ko sa inyo na huwag kayong lumaban sa taong masama. Bagkus, kung sinampal ka sa kanan mong pisngi, ay iharap mo ang kabila. Sa ibig magsakdal sa'yo, upang agawin ang iyong baro, ibigay mo pati balabal. Ang nagpapasama sa iyo sa layong 1 milya ay samahan mo sa 2 milya. Ang humingi sa iyo ay bigyan mo at huwag mong pagkaitan ang umuutang sa iyo. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopootan ang iyong kaaway. Dadapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ang umuusig sa inyo upang kayo ay maging mga anak ng Ama ninyong nasa langit na nagpapasikat ng kanyang araw sa masasama at mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at masama. Sapagkat kung iniibig ninyo ang mga umiibig sa inyo, anong gantimpala ang inyong makakamtan? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga publikano? At kung babatiin ninyo ang inyong mga kapatid lamang, anong inyong kahigtan sa iba? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kaya't magpakaganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po kayo, Kristo. Maraming salamat po, Brother Romy, sa pagbibigay-pugay po sa ating ebanghelyo sa araw na ito at sa gabing ito. Para po sa kapakinabangan ng ating mga kapatid na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na makadalo po sa Santa Misa, ay marinig man lang po mga pananalita ng ating ebanghelyo. At sa atin pong pagpapatuloy, sa atin pong paksa, sa ating pong programa, mga minamahalang mga taga-subaybay, bago po tayo tuluyang dumako sa atin pong pinakapaksa sa gabing ito, ay atin po munang bigyang baliktanaw ang nakaraan po nating tinalakay. Ano po yun, Sister Marjorie? Ayun, yun nga po yung pagkamalaya o yung freedom, na ito nga po ay isang kalagayan ng tao kung saan naroon yung pagiging malaya niya. Dahil nga po nung gawin ng Diyos ang tao, binigyan niya tayo ng free will. Na ito nga po yung kakayahan na piliin natin kung ano yung gusto natin. Na tayo sa pagkakaroon natin ng free will, naroon yung tayo na mismo sa sarili natin ang gumagawa ng kapalaran natin. Ito nga yung malayang kagustuhan ng tao, ang kalayaan na hinahangad ng bawat tao. Ngunit minsan dumarating sa buhay natin na may mga pagkakataong hindi natin nakakamit ang ating kalayaan, mga pagkakataong hindi nasusunod yung mga desisyong gusto natin, nasasakop tayo sa mga batas na ayaw natin, no, hindi tayo komportable o hindi tayo masaya sa isang organisasyon o pamunuan. Kaya nga sa mga ganitong suliranin ay naroon yung hinahanap natin, yung pagiging malaya. Subalit sa paghahanap na sa inaakala nating kalayaan na gusto natin, ay ito rin ang siyang naglalagay sa atin sa kapahamakan. No, meron nga yung dumarating sa puntong naghahangad tayo ng kalayaan, pero nabibilanggo naman tayo sa mga sitwasyong hindi naman natin pwedeng kalimutan, no? Kaya yung mga nangyayari po sa ibang sa atin ay yung hindi na natin nakukuha o nagagawa yung mga natutupad yung mga pangarap po natin, no? Gayon din naman sa ating spiritual na buhay, no? Ang kalayaan natin ay nawawala kapag tayo po ay nabibilanggo sa kasalanan, no? Sabi nga po,
ang sino mang gumawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. So nagiging bilanggo po tayo sa sarili nating damdamin at kalooban. Nagiging bilanggo tayo sa paglilingkod sa sarili lamang natin at sa tao. No, nakikita natin na oo, malaya nga tayo, literal, ngunit kung wala tayong dakilang hangarin sa Diyos, ay nariyan na tayo ay bilanggo sa pangkaraniwang buhay lamang. At nariyan nga po ang ating inang simbahan na siya pong nagtuturo sa atin na mamuhay sa katotohanan, na dahil ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin. Na ito nga pong katotohanan ito yung bilang tao ay may buhay po tayo na spiritual din naman, na tayo ay tao na may obligasyon at tungkulin sa Diyos, no? Magkaroon po tayo ng kalayaan sa mata ng Diyos na tayo ay mamuhay sa katotohanan, na tayo ay mayroon dapat patuloy na pagkikipag-ugnayan sa Diyos, no? Upang yung kalayaan ay binigay niya sa atin ay may ukol din naman po natin sa Kanya. At sa mga naghahangad po na mag-umpisa sa buhay na may dakilang hangarin, unahin po natin ang maglinis at maging malaya sa kasalanan sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpisal. At mag-aral po tayo para po sa kapakanan ng isang katauhan at ng ating mga mahal sa buhay. So yun po, Brad, no? Huwag po natin gamitin yung kalayaan sa paggawa ng kasalanan, at huwag po natin gamitin yung kalayaan para maging alipin po tayo ng demonyo, daigdig at laman. Ayun po. Maraming salamat po, Sister Marjorie. Ayan po yung magbabalik tanaw po natin sa nakaraan po nating paksa tungkol sa pagkamalaya. At sa kabuuan nga po ng espiritualidad ng ating pinaksa na yon, ang tunay na kalayaan po yung tayo angkinin ng Diyos po sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanyang dakilang kalooban na itinuturo po ng ating inang simbahan. Kaya wag po tayong lalayo sa bakuran ng ating inang simbahan, mga minamahal namin mga taga-subaybay, kundi bagkos kasama ating mga pamilya ay atin pong akayin ang buong nating sambahayan sa bakuran ng ating inang simbahan upang tayo po ay maging isang ganap na malaya sa paningin ng Diyos, o sa banal na kalooban ng Diyos. Tayo ay nagiging nasasakop po, at yun ang tunay na kalayaan na ating minimiti. At sa atin po namang panibagong paksa, ito na nga po yung atin pong kinabibilangan. Lahat ng tao po ay merong kinabibilangan ganito po. O meron po siyang taglay-taglay na ganito po. At ito po ay pamamagatan po nating pananampalataya. Subalit bago po natin pasukin yan, atin po munang bigyang daan ang paalala ng ating himpilan. Ito po ang inyong lingkod, Florentino F. Sinense. Ang Radyo Maria ay gumagawa alinsunod sa voluntarismo upang maihatid sa tahanan ng marami ang ating Panginoong Hesukristo. Binabati ko rin po ang lahat ng tagapakinig na sana ang lahat ng mga natutuhan natin sa pakikinig sa Radyo Maria ay maisabuhay natin at maghari ang diwa ng ating Panginoon sa ating mga tahanan at sa ating bayan. Mabuhay sa inyong mga isipan, sa inyong mga puso, at gayon din naman mamuhay kayo alinsunod sa mga natutuhan ninyo. Sana ipagpatuloy natin ang ating pagsuporta sa Radyo Maria. Sama-sama nating ipahayag ang salita ng Diyos at isabuhay bawat tahanan at sa bawat bayan na nararating ng Radyo Maria. Maraming salamat po. Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos, at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpasok, sa atin pong paksa, tungkol po sa pinamagatan po nating pananampalataya. Ito na po, bago po tayo tuloy ang magbigay rito, atin po munang tingnan yung mga share ng ating mga kapatid na kung ano ang kanilang pananaw sa pananampalataya. Ayun po, para po sa sharing ng ating sister na si Sister Merly po.
pananampalataya, pagtitiwala, pananalig, paniniwala. Ang lubos na pagtitiwala at paniniwala sa Poong lumikha ang magpapagaan sa mga dinadalang pagdurusa ng katawan at kaluluwa. Ganoon din ang lubos at tapat na pananalig o pananampalataya ang maghahatid sa atin sa tagumpay laban sa pinakamabigat na pagsubok sa buhay. Halimbawa, tayo ay nagkasakit at nakiusap na tayo'y pagdasal, ang pananampalataya natin at yung pananalig ng pagdarasal sa atin ay lubos ang pagtitiwala sa Diyos. Makakamit natin ang kagalingan. Ang taong may pananampalataya ay tunay na naniniwala sa salita ng Diyos at sumusunod sa mga aral at utos ng may kapal. Nakikita niya na ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos ang sumusubaybay sa kanyang buhay araw-araw at tinatanggap niya lahat ng pagsubok at kapaitan sapagkat nalalaman niya na binabalangkas ng Diyos ang lahat ng bagay para sa kabutihan at kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Siya ay may maliwanag na pagtingin sa Diyos. Lagi siyang interesado, laging malapit, laging tumutulong, laging nagbabahagi, laging nagmamahal at laging sumasangguni sa mga namamahala sa inang simbahan sa lahat ng mahalagang bagay para makamit ang tunay at wagas na kapayapaan. So yun po, bro. Maraming salamat po, Sister Merly, sa kanya pong pakikibahagi po sa ating programa tungkol po sa paksa nating pananampalataya. Meron pa po? Opo. At galing naman po sa numerong 1322, no, ang isa po nating kapatid na nag-share, pananampalataya. Sa isang mananampalataya, minsan dumarating din ang kahinaan, pananamlay at pag-aalinlangan, ngunit ito lamang ay upang masubok ang kakayahan ng isang taong nais magbalik loob sa Diyos. Tulad ng bahay na nakatayo sa buhanginan. Kung nakatayo rin sa buhanginan ang ating pananampalataya, kapag may dumating na malakas na unos ng pagsubok, asahan mong manghihina at masisira ang iyong pananampalataya sapagkat sa buhanginan lamang ito nakakapit, walang matibay na pundasyon. Ngunit kung ang ating pananampalataya ay nakatayo sa batuhan, anumang unos ang dumating ay hindi ito manghihina at masisira. Tulad na lang ng utusan ng Panginoon si Abraham, na ialay niya ang kanyang anak, ay wala siyang pag-aalinlangang tugunan ng Diyos sa kanyang ipinag-utos. Ganon katibay at katatag ang pananampalatayang ipinakita ni Jesus na mag-alay ng buhay para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Gabutil man daw ng buto ng mustasa ang pananampalataya ng isang tao, ay kaya niyang utusan ang bundok na lumipat ito sa dagat. Subalit kung ang pananampalataya natin ay may halong pag-aalinlangan, ay maaari kang mapahamak. Kaya nga kailangan natin lagi humingi ng tulong espiritual na magpapatatag sa ating pananampalataya tulad ng pananalangin ng Santo Rosario. Ito ang tanging paraan upang mapalaya ang mga espiritong negatibo na siya nagtatali sa tao upang mapanghinaan siya ng loob at masira ang kanyang pananampalataya. So, yun po, bro. Maraming salamat doon sa nakibahagi na yan. Hindi pa po nagbigay ng kanyang pangalan. Uli-uli, magbibigay po sila ng pangalan, no? Para po naman nalalaman natin kung sino yung nakikibahagi sa atin, ano po. At para din po sa kapakanan ng ating mga tagapakinig. At napakaganda po ng kanilang mga sharing, ano po, Brother Ron, sis, sa kanila. Halos sa mga batikan yatang mga ngaral din itong mga to, ano po. Kasi parang napakalawak po ng kanilang pagkunawa doon sa paksa. Nag-uumpisa pa lang tayo, malalim na yung mga kanilang mga tinukoy, ano po, sa ating pong mga, sa ating paksa, sa mga paliwanag, ano po. Pinamaganda po nating paksang pananampalataya. Sa atin naman po munang pangkaraniwang buhay, Brother Robbie, paano bang umiral yung pananampalataya sa inyo kayo? Ano ba nagawa na sa inyo ng pananampalataya? Para naman malaman ng mga tagapakinig natin kung paano ito umiral sa atin. Pananampalataya po, kung ihambing po sa literal o sa literal. Dahil ang pananampalataya po, hindi naman siya literal eh. Spiritual po salita ito eh. Di po ba? At kung sa literal naman po, ito po nga yung paniniwala.
o naniniwala ka na kahit walang patunay. Mm. Yun po yun. Sabihin, halimbawa, sinabi nung isang kaibigan mo na, uy, si ganito, nagpunta ng abroad. Ganun ba? Agad siyang naniniwala, pero hindi pa naman niya nakakausap. Di po ba? Yun po yung sa literal na na pagpapaliwanag. Tapos, meron po naman yung pagsang-ayon. Pagsang-ayon naman na, uy, bibili kita ng ng magandang bahay. O sige. Mm. Kasi naroon po yung kanyang pagtitiwala doon sa tao na hindi siya lolokohin. Opo. Nandun po yung pagsang-ayon niya dahil alam niya na yung sinabi sa kanya, gagawin ng Gagawin. taong nagsalita sa kanya. Naroon pa rin yung pananampalataya. Tapos yun ang kung ilalagay naman po para sa aking sarili, kung wala po akong pananampalataya, para akong isang taong walang laman. Mm. Ganun po yun. Di po ba? Kasi dito po sa atin pong definition ng pananampalataya, yung faith na sinasabi, ano sabi niya? Belief in the existence of God, or yung strong belief or trust in someone or something. Opo, yan. Kasama na yun sa tinatawag. Particular to sa tinatawag nating pananampalataya para sa Diyos. Ano po? Itong pag sinabing pananampalataya, ano po? Meron pa po akong gusto ibahagi. Mm. Tulad nga po nung binasa nating ebanghelyo, o yung naging ebanghelyo Oo. po na itong araw na to, na yung pinaksa po na ibigin mo ang iyong kaaway at idalangin mo ang mga taong umuusig sa iyo. Ayan po yung ebanghelyo kanina, ano po, sa Opo, ating kayo ng simbahan, ano po? Ang simbahan natin na binasa naman po natin ngayon para po doon sa mga hindi nakapagsimba. Opo. Di po ba? Opo. Kasi po, doon sa binasa pong ebanghelyo, totoo po na ang bawat tao ay may paniniwala na kaya niya magbago. Di po ba? Kung malakas ang pananampalataya natin, malakas ang pananampalataya mo, kaya mo magbago sa mga maling nagawa. O katulad nga po ng pananaw ng ating mga kapatid na mga kaparian, ano po, ng ating inang simbahan tungkol sa mga nangyayari, ano po, sa mga sinasabi ng drug pusher, mga user o mga addict, sabing gano'n. Sa mga makasalanan, ano po, yung paniniwala, pananampalataya ng ating pananaw ng ating inang simbahan na pwedeng magbago. Pwede po, talagang pwede po. Opo. Kasi malaki po malaki ang chance Opo. malaki po ang chance na magbago yung isang taong nalihis. Pamamagitan ng pananampalataya ng isang Pamamagitan tao. ng pananampalataya o Lalo higit na ating pamamagitan ng simbahan. tulong ng ating simbahan. Opo. Sabi nga, gabundok man po, yung kasalanan ng mga addict na yan, pwedeng alisin yan sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pagbabago po, o yung pagbabago, yung pagbabago niyan, hindi naman makukuha sa magitan ng bala o baril o death penalty, kundi ang pagbabago makukuha natin sa simbahan. Opo. Sa Yun nga po, aral. sa pananampalataya. Pananampalataya. Opo. Yun po siya. Yun nga po yung binabandila ng ating inang simbahan. Ano po, kasangkapan po yung mga kapatid nating mga kaparian na silang nangangasiwa na nananawagan nga po na itong ating pagtawag sa ngalan ng pananampalataya para po makita natin kung ano ang dapat gawin para sa problema po ng ating lipunan, ano po, na hindi nga po para ang mga makasalanan o mga addict na yan bawian ng buhay, ano po, na hindi naman nating karapatan, ano po, sa atin ng karapatan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi nga po ng ating Panginoon Kristo, katulad niyang binanggit, ano po, gabundok mo niyang kasalanan ng mga yan, sabi nga, sa pamamagitan ng pananampalataya, pwedeng alisin yan, ilipat yan, ano po, iusog sa dagat ng kabanalan, yung mga kasalanan ng mga kapatid natin na sa tingin natin mga kasalanan, di po ba? Opo, yung mga nalilinis, Opo. siyempre, yun po yung ano niya Yan nga po yung pananaw ng ating inang simbahan sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya kung atin naman po ilalagay sa pangkaraniwang buhay po ng ating mga tagapakinig, ano po, kayo po sa inyo po mga minamahal na mga tagapakinig, ano po, paano po bang umiiral sa inyo ang pananampalataya? Parang napakahirap na po yatang makita yan, ano po, mga minamahal na mga taga-subaybay, di po ba? Sis, sa hirap ng buhay, Okay. sa hirap ng buhay, parang ang hirap mo nang damputin yung pananampalataya mo. Opo. Ang hirap nang hanapin kung nasa ang parte ng pagkatao mo na, di po ba? Ano po? Opo. Kamakailan lamang po, may mga
may mga napabalita nga na tungkol doon sa mga sasakyan. Nga po, ba? po. O paano kapag nasampa yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo pa sa isang tao kung lolokohin ka rin lang. Opo, kaya nga po sa nangyayari sa ating pong lipunan, sa ating komunidad, napaka liit na po lalo ng chance na makita itong pananampalataya. Sa bagay, sa pananalita naman ng ating Panginoong Kristo, meron talaga siyang sinasabing magkaroon ka lang ng gabutil na Til na mustasa. ng buto ng mustasa ng pananampalataya, di ba? Oo. Sabihin mo sa bundok na yan na umusok sa dagat, uusog yan. Gaano kalakas yung Power. power ng Gabutin. sinlaki ng gabutin ng buto ng mustasa, ano po, na pananampalataya, mga minamahalan mga taga-subaybay, ano po. At yan po ay talagang minaalala po akong mga karanasan kung sa ganyang klase ng pananampalataya. Lalong-lalo na po yung aking namayapang ina, ano po. Yung aming pong namayapang ina, mga minamahalan yung mga taga-subaybay, kami po isinilang niya Siyam. Siyam po kami magkakapatid. At sa tuwing magkakasakit po kami, siya po wala naman pong kakayahang masyado kami ipagamot, ano po. Dumudulog po yun sa altar. At yung bahay po namin nung araw, lagi nakabandila doon sa harap ng altar namin, yung ina ng laging saklolo. Andun yung imahe ng mahal na inang ganon. Lagi siyang nandun kung may mga sakit kami. At kinakausap niya yung mahal na ina sa altar na ang hiling niya, naririnig ko, no? Huwag mong bawasan yung mga anak ko hanggang mamatay ako. Ayaw ko silang may mabawas. Gumagaling naman kami, no? Kahit hindi kami pinapadoktor ng gusto, ano po. At hanggang sa siya namatay, no? Wala nang nanay namin. At tatanda na namin ako, pang-anim ako sa magkakapatid, mga 53 na rin ako ngayon, ano po. Ano pa yung panganay namin, siguro matanda na rin, ano? Opo. Matanda na rin, kasi siyam kami, pang-anim ako. Ano namin, bunso namin, iko, mag-50 na rin. Pero sa kahilingan ng nanay ko na yon, sa mahal na ina, sa kanyang pananampalataya, isipin hanggang ngayon, wala pa pong nababawas sa amin. Ako. At yun yung merito ng mother ko, siguro na sa kanyang paglapit kay Mama Mary hanggang sa siya inawala sa mundo, yung hiling niya binigay sa kanya, ano po. Malakas po yung kanyang pananampalataya sa mahal na ina. niya. At talagang sabi nga doon ako natuto sa kanya kung paano magkaroon ng pananampalataya. Yung spiritualidad ko, sa mother ko nakuha yun. Kasi noon, nung alala ko, di ba yung mga panahon natin, di ba mga nanay na mahigpit. Ano, Brother Romy? Pagka may mali ka, mapapalo ka. Hindi ka mukha ngayon kasi meron ng mga child abuse na ano, no? Batas. Opo. Yung mga corporal punishment. Hindi ka na pwedeng basta-basta malakit ng... Pero noon, talagang meron. At ang kadalasan gumagawa yung nanay kasi sila yung yung sumusweto sa mga bata. Ewan ko lang kasi sa bahay namin, father ko kasi hindi naman siya kumikibo Hindi siya nakikialam sa amin. Yung nanay ko yung nag-aano sa pagdidisiplina sa amin. So yung pag nagkakaroon ako ng mga, alam kong galit siya sa akin, may gawa akong kasalanan, para hindi ako mapalo, tumatakbo ako sa altar. Tumuluhod na ako doon. Kasi kasi pag nakaluhod ka na doon, hindi ka na mapapalo na. Ayan po yung karanasan ko, sa nanay ko. Kasi po nakukwento ko po ito, mga minamalay, mga taga-subaybay. Dahil naalala ko po yung mother ko, kung paano siyang, sa kanya pong kalagayan, nakita ko po yung pananampalataya niya, paano po niyang idinudulog yung kanyang mga alalahanin. Siyempre, kung marami siguro siyang anak, naisip niya, ano mangyayari sa mga anak ko, hindi ko yata kayang tanggapin, gano'n po. So, yun, doon niya nilalapit sa mahal na ina sa altar, kung ano yung hiling niya na mangyari sa mga anak niya. Ano po. Ayun po yung kabuuan nung kwento ng nanay ko sa pananampalataya niya. Kaya ito po naman, sinishare ko po sa inyo, mga pinamahalan yung mga taga-subaybay, lalo sa mga ina, kung paano pong dadamputin yung pananampalataya. Kung ano po yung pananampalataya pag umiiral talaga sa tao, na kung anong nagagawa ng pananampalataya. Kaya noon kami, hindi naman masyadong nakakaranas ng mga mabibigat na karamdaman at kami nga sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, buo pa rin kaming mga magkakapatid.
na narinig kong hiniling ng aking mahal na ina sa mahal na ina ng Diyos. Po. At yan nga po yung bahagi ng pananampalataya sa karanasan po ng bawat isa sa atin. Sa inyo po mga minamahal na mga taga-subaybay, siguro marami rin po kayong karanasan tungkol sa inyong pananampalataya. Kaya Sister Marjorie, may karanasan ba kayo? Sa family ko po kasi hindi ko naman po pinagkakait na hindi naman po ganun ka spiritually devoted yung family ko po. So sa mga panahon pong ito, parang nakikita ko na ako lang po yung nag-act spiritually. Oo. Pero pagkausap ko po yung father ko, meron siyang binanggit sa akin one time. Kasi si mother ko po, dahil sa mga nakakain po natin, di ba, humihina na yung mga resistensya natin. May mga pagkakataon na may lumabas lang na konti sa balat niya, ganyan. Feeling po niya mamamatay na siya. Kumbaga yun nga po yung number one na kinatatakutan natin. Pero nung nag-uusap po kami ng father ko, sabi ko po sa kanya, ikaw pa, sabi ko, takot ka bang mamatay? Sabi ko pong gano'n. Tapos sabi niya, kung yun yung gusto niya pong Ginoo, sabi niya pong ganyan. Wala naman akong magagawa doon, sabi po niya. Pero, kung may paraan na dugtungan yung buhay mo, pwede naman ding gawin yun. So, doon ko po nakita na may faith din siya na hindi lang sa Panginoong Diyos, na may faith siya na it is okay na kunin na po yung life niya, ganyan, ipinapa sa Diyos niya. Pero may pananampalataya pa rin po siya na bibigyan siya ng paraan ng Diyos para dugtungan yung buhay niya. So, dun lang po ako na-amaze na, thank you po Lord, sabi ko. May spiritual life din po pala si na Papa, sabi kong ganon. At itong nangyayari sa atin, di ba, itong ating kabuuan ng ating programa, ito isang bahagi po ng pananampalataya, mga minamahal mga taga-subaybay. At ganyan din po sa inyo dyan. Unang-una na rin po, kayong mga may hangarin na makinig sa programa, sa limang programa ng Radyo Maria. Yan po ay isang pananampalataya. Hindi po yan basta isang kagustuhan lamang po ninyo na makinig. Ano po, yan po isang pananampalatayang sumisibol dyan, ano po, sa inyong mga isip, puso at sa inyong mga damdamin. At atin pong palalawakin pa po ito. Bigandaan po muna natin ang paalala nating himpilan. Ako si Father Danny Presto ng Diocese of Iba, Zambales, kasalukuyang naka-assign bilang Parish Priest ng Holy Infant Parish, San Antonio, Zambales. Sinanyan ko kayo na makinig sa mga programa ng Radyo Maria Philippines at dito ay marami tayong matututunan hinggil sa salita ng Diyos na nakakatulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Isama din natin ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak sa programang ito at sama-sama makinig sa mga programa ng Radyo Maria Philippines. Sa mga listeners at friends ng Radio Maria, huwag po nating kalimutan i-like ang Facebook page ng Radio Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radio Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radio Maria PH at gayon din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radio Maria Philippines. Welcome to the Radio Maria family. Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahalay na ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Napag-uusapan po ang pananampalataya. Sabi nga po, marami po ang nananampalataya. Ano po? At kung atin pong babasahin yung sulat ni Santiago, ano po? Kabanata 2, talata 14 hanggang 19, sabi niya, ano ang mapapakinabang ng tao, mga kapatid ko? Sabihin man niya na siya ay may pananampalataya, ngunit di naman niya sinasagawa ito, maliligtas ba siya ng pananampalataya? Kaya hindi naman, ang pananampalataya kung di sinasagawa ay patay. Kung paanong ang katawan ay patay, kung walang kaluluwa, gayon din naman patay ang pananampalataya na walang gawa. So ano ang ibig sabihin po nito? Ano pong ibig pakahulugan dito ng Apostol Santiago? Mga minamahal na mga taga-subaybay. Katulad nga po ng ating pag-aaralan, Brother Romy,
sa inyong pananaw, di ba? Hindi lamang po tayong mga naririto sa inang simbahan natin, mga nananampalataya, ano po. Maging sa ibang denominasyon, meron din po silang mga pananampalataya, masasabi nito, po. Meron po. Ano po? Pero bakit meron po tayong inang simbahan? Sabi nga po, bakit po tayo hindi denominasyon? At ito nga po sa atin pong kinapapalooban na atin pong pananampalataya, dito po natin makikita at maunawaan kung ano ibig sabihin ni Apostol Santiago sa kanyang pananalita. Ano po? Ano po ba ang ating pananampalataya, mga minamahal na mga taga-subaybay? Ano po ang kinapapalooban po natin? Ito yung one holy Catholic Apostolic Church. Catholic Church. Ano po? Catholic Church. Yan po ang ating pananampalatayang kinabibilangan. Saan po natin ito mapapatunayan na tayo po ay nasa tinatawag na pagiging isang Katoliko? Ano po? Ito nga po yung pananampalataya na sinasabing Katoliko sapagkat ito po ay pandaigdig. At ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na pananampalatayang dapat nating sundan. Ito po ay mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, ano po, na may kabanata 28, talata 16 hanggang 20. Ano sabi po rito? Ang 11 alagad ay naparoon sa Galilea sa may bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang makita siya ay kanilang sinamba, samantalang ang iba ay nag-alinlangan. Lumapit sa kanila si Jesus at kinausap sila ng ganito, "Ipinagkaloob sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya magsihayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa mga ipinag-uutos ko. Tandaan ninyo na ako ay sumasa inyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng daigdig." O, ito po yung ating pong pag-aaral tungkol po sa ating paksa po, sa pinamagitan po nating paksang pananampalataya. Kaya naman po tayo nasa tinatawag na Catholic Church, ano po, sapagkat ito po yung iniutos ng ating Panginoon Kristo, di ba? Padre Romy, narinig niya, sabi niya, at turuan silang sumunod sa pinag-uutos ko. Anong unang pinag-uutos ng ating Panginoon? Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayun nga po, minsan po kasi meron akong nakausap na isang hindi malaman kung si mananampalataya, hindi niya malaman kung saan siya sasama. Kumbaga, curious lang siya sa religion, ano po. Opo. Hindi pa undecided pa siya kung saan niya gustong sumama. Kung sa ibang sekta o sa Katoliko. Naghahanap pa po siya. Opo. Pero ang dami na niyang alam, lahat ng sa Biblia, mga sitas, no? So, ang nasabi ko sa kanya, di ba pare-pareho lang yan? Bakit meron ganyan? Sabi niya. Hindi ka ako. Pareho sila kung nagtuturo ng tungkol sa Diyos. Pare-pareho lahat yan tungkol sa Diyos ang tinuturo. Ang sabi ko sa kanya. Pero, ang isa, paraan ng Diyos, at ang isa, pamamaraan ng tao. Paano ngayon yung pamamaraan ng Diyos? Hindi binanggit po natin tong Ebanghelyo ni San Mateo, ano po, na yun nga sinasabi ng ating Panginoon na sinabi niyang humayo kayo sa lahat ng bansa, sa bundaigdig, at binyagan lahat ng bansa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay. Ibig sabihin, yung utos na yun na binyagan sila, yun na yun, di ba? Isang utos yun. At sabi, at turuan sila na sumunod sa mga pinag-utos ko. Yun ang sabi ng Panginoon. Unang utos niya, magpabinyag sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun ang sabi ko rin sa isang isang naghahanap na yon, ano po. O, siguro medyo naunawaan naman niya. Kaya sabi niya, paano yung mga hindi nagbibinyag sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo? Hindi ko sila pwedeng hatulan, pero inuulit ko lang sinabi ng Panginoon, sabi ko. Kung ano yung pinag-uutos niya. Kung ano yung pinag-uutos niya. At turuan sila na sumunod sa pinag-uutos ko. Unang-una na nga pong inuutos ay yung pagbibinyag sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yan po yan, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ano po?
na ang ating pong pananampalataya ay kinakailangan pong ito'y nasa pamamaraan ng Diyos at hindi po sa pamamaraan ng tao. Ano po? Paano po natin napapatunayan na tayo po nasa pamamaraan ng Diyos? Ito na po yan. Katulad po ng ating binasa kanina, sinasabi ng ating Panginoon na binyagan ng lahat ng bansa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa pagkakasabi po ng ating Panginoong lahat ng bansa, ibig sabihin po niyan, universal po. Ang ibig sabihin po ng universal o ng Catholic, universal. Ano po? Sa Tagalog, ito'y pandaigdig. Pandidigan. Pangkalahatan, ano po. Kaya naman sa lahat nga po, inuulit po natin, sa lahat ng sulok ng mundo, makikita po natin nakatayo ang inang simbahan na nakabandila puro ng ang krus na pinagtibay ng ating Panginoong Kristo bilang kanyang tipan sa sangkatauhan sa pananampalatayang Catholic o Katoliko. Ano po. At yan po tayo nabibilang. Ano po. At kaya naman tayong mga Katoliko ay talagang puspusan po ang atin pong pagtuklas sa atin pong mga pananampalataya diyan. Kamukha nga po ng isang aklat na mababasa po natin. Sinasabi po ron na ang buhay makadiyos, sabi niya, mysticism resides in faith. Ano po? Ibig sabihin, nakasalig po sa pananampalataya ang pagbubuhay makadiyos natin. So, kung tayo po walang pananampalataya, hindi po tayo makapagbubuhay makadiyos. At kung magbubuhay makadiyos nga po tayo, kinakailangan po nating nasa tinatawag na tamang pamantayan ng pagtataglay po ng pananampalataya. Kaya kamukha po na sinabi kanina ni Santiago sa kanyang sulat, ano po, na ang pananampalataya kung di sinasagawa. Paano pong di sinasagawa ang isang pananampalataya? At tulad po ng isang pananampalatayang hindi po nasasakop ng binyag, ano po, hindi po natin sinusunod yung tamang proseso ng pananampalataya. Kaya tayo po, bago tayo masabing isang mananampalatayang Katoliko, napapabilang sa inang simbahan, binibinyagan po tayo niyan. Tatanggap po tayo ng pagbibinyag sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Di po ba, Brother Romy? At kung tayo po ay natanggap na po natin yung binyag na yon, doon pa lamang po nagkakaroon ng tinatawag na unang-unang pagsasagawa at pagtupad doon sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya bata pa lang po tayo sa pamamagitan po ng pagtanggap natin ng binyag na isasagawa na po natin yung pagtupad sa tunay na pananampalataya. Opo. Pananampalatayang dito. Sanggol pa lang po tayo. Doon na po nag-uumpisa yun. Sa pagtupad po natin, sa pagpapasakop po natin sa sinasabi ng Panginoon na binyagan ang lahat ng bansa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, natutupad na po, nasasagawa na po natin noon. Yung papabinyag na po tayo, ginagawa na po natin yung ating yung pag-uutos na yun. Yun po yung pananampalatayang nagsasagawa na po tayo sa umpisa pa lang ng ating pagsilang sa ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Yan po yung natin, yan po yung pinaka pagpapatunay po natin sa ating pong pananampalataya. So, kaya po, inaanyayahan po natin ng lahat na atin pong alamin kung ano po yung ang kabuuan po ng ating pong pananampalataya. Ang mga dapat nating gawin, ang mga sangkap po nito, ano po, ng ating pananampalataya bilang binyagan po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya po, kahit na po tayo po sa hindi lubusang, sabi nga po, matapang, hindi po tayo lubusang, sabi nga po, malakas ang loob, sa pamamagitan po ng pananampalataya, maaari po tayong bigyan ng lakas ng loob, ano po, at katatagan sa mga pangyayari na mga pagsubok. Opo, na darating sa atin. Sa buhay natin. Ito po isang masasabi nating baluti. Ano po, ano ba tawag doon? Pinaka-armored po natin, ano po, sa atin pong paglalakbay sa buhay na ito. Atin pong ginagalawa. Kasama po ang ating mahal sa buhay, kasama po ang ating mga pangarap. Kasi po, sa paglalakbay po natin, kasama po natin lahat yan, ano po. Minsan po kasi may mga pangyayari talaga na darating para sa iyong paglalakbay, hindi naman may iwasan na po na dumating yung mga sagabal, ano po. Ano po. Mga pagsubok. Mga pagsubok. Ito pong pananampalatayang to, napakalaking bagay po na atin pong taglay-taglay sa ating buhay. Meron po tayong sharing sa Ayun, galing po kay Brother Jimmy.
Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ay tumutukoy sa paniniwala, debosyon o tiwala sa isang tao, isang bagay na walang patunay sa lohika. Saan nga ba nagmula ang pananampalataya ng tao, bagamat ito'y di resulta ng sipag sa pag-aaral? Malinaw na ang pananampalataya ay isang kaloob na nagmula sa Diyos, bagamat di hinanap ng tao. Kung paano sa pamamagitan din ng pananampalataya ay maraming napagaling si Kristo, sinasabi ng ating Biblia, sumampalataya lamang tayo kay Kristo ay tayo na ay maliligtas. Maliligtas po ha, maraming naniniwala na may Diyos, subalit hanggang paniniwala na lamang. Sa makatuwid, ang pananampalataya ay panimula para sa pagkilala sa Diyos. Kailangan nating makinig sa mga aral niya na pinangangaral ng mga apostol upang matutunan natin ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay may kaakibat na mga pagsubok na dapat nating daanan, sapagkat sa pamamagitan ng mga pagsubok, makikita ang katibayan ng tunay na pananampalataya. Yan po, bro. Maraming salamat po, Brother Jimmy, sa inyong Paliwanag ni Brother Jimmy. Ano? Opo, Bro. sa kumbaga sa merong mga kaloob din sa kanila na po. May oras pa ba tayo, sis? Pananaw niya, pangunawa niya. So, napakahaba po na sana ng ating talakayan na to. Ano po, mga minamahal na mga taga-subaybay. Subalit, sabi nga, dudugtungan na lang po natin to sa mga pagbabalik tanaw po natin ano po, tungkol sa paksa ng pananampalataya. At bago po tayo magtapos, ating pong bigyan ng pabaon ng ating mga minamahal na taga-subaybay, Brother Romy. Ito po yung ating pagkain pangkaluluwa. Pabaon po natin ang Ebanghelyo para bukas po para yan. sa kinabukasan po. Opo. Ito po yung pabaon na pagkain pangkaluluwa para sa kinabukasan po. Araw ng Lunes. Ito po sa Ebanghelyo ni San Marcos. Kalahati po sa inyo, Panginoon. Kabanata siyam, talata 14 hanggang 20 po ito. Pagdating niya sa mga alagad, ay nakita niya ang makapal na tao sa paligid nila at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita siya ng makapal na tao, ay nagulat sila at tumakbo upang batiin siya at nagtanong siya, "Ano ang pinagtatalunan ninyo?" Sumagot ang isa sa karamihan, "Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na inaalihan ng isang espiritong pipi. Saan man siya hawakan nito ay inilulugmok siya sa lupa. Nagbubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang mga ngipin at naninigas. Ipinamanhik ko sa iyong mga alagad na palayasin siya, ngunit wala silang nagawa." Sumagot siya, "O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako mananatili sa piling ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo siya sa akin." At dinala siya sa kanya. Nang makita si Jesus, ang bata ay pinapangatal at agad ng espiritu, nalugmok sa lupa at pagulong-gulong na bumubula ang bibig. Itinanong ni Jesus sa ama, "Gaano na katagal nangyayari sa kanya ito?" Sumagot siya, "Mula pa sa pagkabata, at malimit siyang ibulit sa apoy at sa tubig upang patayin. Ngunit kung may magagawa ka, tulungan mo kami. Mahapag ka sana sa amin." Kung may magagawa ka, inulit ni Jesus, ang lahat ay mangyayari sa taong may pananampalataya. Kapag daka ay sumigaw ng malakas ang ama ng bata, "Sumasampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ng aking pananampalataya." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, ay pinagsabihan niya ang maruming espiritu, espiritong pipi at bingi,
iniutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang magbalik. At sumigaw ito ng malakas. Tinapangatal ang bata at saka siya lumabas. Ang bata ay nagpuhang patay, kaya sinabi ng marami na ito'y patay na. Dadapwat, hinawakan ito ni Jesus sa kamay. Ibinangon at pinatindig. Pagdating niya ng bahay, ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad. Bakit hindi namin siya napalayas? Tumugon siya. Ang ganyang lahi ng mga demonyo ay hindi napapalayas, kundi sa magitan ng panalangin at pag-aayuno. Ito po ang pagkain pangkaluluwa po natin para po sa kinabukasan po, sa Lunes, mga minamahal na kapatid. Walhati po sa inyo, Panginoon. At inaanyayahan po namin kayo sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo, paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gayon din po sa youtube.com, paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Pananampalataya, at inyo na pong makikita at mapapakinggan. Gayon din po sa lahat ng mga gustong magbahagi ng kanilang mga sharings po para sa mga topics po namin, ay maaari nyo pong ipadala ang inyong mga mensahe sa 0998-570-4250. At gayon din po sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod na programa dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Maraming salamat po. At sa kabuuan po ng programang Mistisismo, ang tunay na buhay makadiyos, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at muli po nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria. Bring Christ into your home. Sumayin niyo pong lahat ng kapayapaan. At sumayin nyo rin.